Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ang isa pang sitwasyon dito mga kabunyog, mga kabayan, ito namang mga DDS, itong mga DDS, dispalinghado ang mga argumento pagdating dito sa ni Bato de la Rosa. Kung babasahin mo yung mga post ng mga DDS, wala sa rason, dispalinghado. Limbawa, itong si Greco Belica, anong sabi ni Greco Belica? Kung magagawa kay Bato na kidnapin, kikidnapin na naman daw si Bato. Kung magagawa daw kay Bato na kidnapin, ay paano pa kaya tayo? Kung magagawa yan kay Bato, kaya rin gawin sa atin yan. Kumbaga, ina-agitate niya yung mga Duterte supporters na magalit sa posibleng pag-aresto kay Bato. Pero, ang sabi ng netizen, may nabasa ako, sabi ng isang netizen, paano naman kami matutulad kay Bato? Wala naman kaming kasong crimes against humanity. Kung nga naman, ganun lang kadali yun na arestuhin ka, dadalhin ka sa ICC. Kaya lang naman mayroong ganyan si Bato na problema dahil ang bigat naman kasi ng kasong kinakaharap niya. Crimes against humanity. Yung mga ginawa nilang pagpatay nung panahon ng ni Duterte, yung drug war. Hindi naman isa o 10 o 100 o 500 o 1,000. Ang tinatanggap nga ng pulis na figure ay 6,000 plus daw. Ngayon, sabi ng mga human rights groups, hindi, mga 25,000 to 35,000 yan. So ang pinag-uusapan ditong bilang ng mga namatay ay napakalaki. So, yan ang dahilan bakit siya nagkaroon ng kaso ng crimes against humanity. Ang layo ng kaso ni Bato. Kaya yung sinasabi ni Greco Belica, kung si Bato ay kayang kidnapin, anong pagkakaiba natin na hindi rin gawin sa atin yan? Wow! Parang sabi ng isang netizen, bakit may kaso ba kaming crimes against humanity? Ito namang si Cayetano, ang sabi naman ni Cayetano, dapat daw bigyan ng due process si Bato. Dapat daw bigyan ng due process si Bato. Kasi kahit sino pa man daw, senador man daw yan, ordinaryong mamamayang Pilipino, dapat daw may due process. Alam nyo, itong si Cayetano, ipokrito ito. Banggit ka ng banggit ng due process. Ay nung panahon ng administrasyon ninyo ni Duterte, nang ikaw pa yung DFA secretary. Walang due process. Yun nga ang pinagmalaki ni Duterte. Yung pinatay yung mga namatay yung mga, pinagpapatay yung mga involved di umano sa drugs. Pinagmamalaki nila yon. Buti nga, namatay na yung mga kriminal. Buti nga, namatay na yung mga involved sa drugs na yan. Para malinis ang Pilipinas. Wala nang due process noon. Basta't pinagsususpitsyan ka, hindi ka nabibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kasuhan ka sa piskal, kasuhan ka sa korte, ay wala. Makikita mo nilang kinaumagaan, katimbuhan ka na. Anong sabi Anong sabi ng mga DDS noon? Buti naman yan, ganyan, para malinis na ang Pilipinas sa mga kriminal. O binigyan ba ninyo ng due process? Wala. Tapos ngayon, hihingi kayo ng due process para kay Bato. Kahit naman hindi nyo hilingin na due process kay Bato, bibigyan naman talaga yan ng due process. Tingnan nyo nga ang due process kay Duterte, ang tindi-tindi na nga. Ganyan din naman ang ibibigay kay Bato. Kaya nga yung DDS na lawyer sa Cebu, si Attorney Regal Oliva, nagsabi siya, yung pinagkait na due process doon sa mga namatay sa war on drugs, binibigay kay Duterte ngayon ng ICC. Biglang galit na galit yung mga DDS. Galit na galit kay Attorney Regal Oliva. Kasi bakit parang pinagtatanggol pa daw ni Attorney Regal Oliva yung ICC. Ay ngayon nag-alisan sila, nag-unsubscribe sila kay Attorney Regal Oliva.
biglang natakot si Atty. Regal Oliva. Ngayon ginawa niya, nag-sorry. Nag-sorry. Anyway, yan ang problema sa mga DDS dispalingado Kasama na si Greco Bilica, yung nagsabi, nag-post nga na kung ginagawa daw yan kay Bato, anong bakit hindi posibleng kahit sa atin gawin daw yan? Ito namang si Cayetano, ang post naman, due process daw, dapat irespeto ang due process ni Bato. Ay, si Panelo naman, iba naman. Sabi naman ni Panelo, diversionary tactics yan. Gusto lang daw i-divert. Ang issue daw ngayon na mainit ay ang tungkol sa mga anomalya sa flood control at saka yung mga napinsala ng mga pagbaha. Yan daw ang dapat ngayon na pinag-uusapan. Malaki daw ang pananagutan ng administrasyon o ng gobyerno diyan, kapabayaan ng gobyerno. Kaya lang para daw ma-distract, para daw mawala doon ng atensyon, ito inilabas bigla itong issue ng arrest warrant ni Bato. Sus naman. Ay Panelo. Kung ano-ano namang mga sinasabi nyo. Ginagawa naman yung pagpapanagot diyan sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Habang pinapanagot din si Bato sa kanyang ginawang krimen sa panahon ng war on drugs. Pareho yan, sabay-sabayan. Hindi naman kailangang dahil habang pinapanagot yung mga sangkot sa korupsyon, si Bato wag na munang pansinin dahil mas important. Hindi. Pareho yan. Ang laban ng bayan, pinapanagot yung mga dapat managot sa mga anomalya. Dapat ding panagutin sa ICC sila Duterte at Bato. Sabay-sabay na laban yan ng bayan, Panelo. Hindi yan pang-divert. Palibhasa, ang gusto nila makalibre si Bato. Arang kalimutan muna si Bato dahil may ibang issue na dapat isikasuhin. Hindi. Sabay-sabayan. Sabay-sabayan. Ngayon, nabibigla kasi ang mga kampo ng mga DDS na hindi sila makapaniwala na lalabas na nga ang arrest warrant kay Bato. Kaya ngayon, nagkakagulo sila sa kay Bato. Mayroon din yung mga lawyers din nila, sila Atty. Torion, pilit na sasabi na hindi raw pwedeng isurrender si Bato. Mali daw yung hindi daw pwedeng gawin yung ginawa kay Duterte dito kay Bato. Dapat daw si Bato idaan na ito sa extradition proceedings. Kasi wala daw basihan kung gagawin na naman kay Bato yung ginawa kay Duterte. Yan ngayon yung mga argumento nila yung argumento nila Atty. Torion. Saka yung mga lawyers ng kampo ng Duterte. Wala daw basihan na gawin yung ginawa kay Duterte kay Bato. Dapat daw wag nang ulitin. Kahit si Aimee Marcos, yun daw yun ang sinasabi. Dapat wag daw gawin kay Bato ang ginawa kay Duterte. Illegal daw yung ginawa kay Duterte. Kaya hindi na raw dapat yun maulit kay Bato. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.